So yun nga po mga kaparokya, kahapon nga po ay nag-iwan po tayo ng katanungan kung bakit hindi nga po live ang episode ng pananghaliang programa ng iconic trio na Eat Bulaga. At ito nga po mga kaparokya, sa nakalap nating information, ito po ang naging dahilan. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, may ilan pa po tayong pag-uusapan. Yan nga po ay patungkol sa nakalap nga po nating ratings ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga. Pero bago natin umpisan yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So sa lahat po ng solid viewers po natin, sina-shout out ko po kayo. So hindi ko na po kayo iisa-isahin, siguro by next time na lang po ay iisa-isahin ko po yung mga patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay ng mga ina-upload nga po nating video. So yun nga po mga kaparokya, kahapon ay nagtataka po tayo bakit hindi nga po live ang episode ng Eat Bulaga. Dahil for me, it's unusual. Sapagkat bihira lamang po na hindi nga po mag-live ng araw ng Biyernes ang Eat Bulaga. Dahil usually naman mga kaparokya, Monday at Tuesday, pre-recorded ang episode nito. But yesterday nga po mga kaparokya, ay hindi nga po live ang episode ng pananghaliang programa ng Legendary Trio. So yun nga po mga kaparokya, ito po pala ang naging dahilan kung bakit hindi nga po live ang Eat Bulaga. So kahapon nga po ay nag-celebrate ng renewal of vows ang mag-asawang Bossing Vic Soto at Pauline Soto or Pauline Luna Soto. They were celebrating their 10th year anniversary. So dahilan kung bakit hindi nga po live ang episode ng Eat Bulaga. So makikita dito sa photo na nakalagay po dito sa screen natin ay ang pamilya ni Bossing Vic Soto. Nakakatuwa mga kaparokya kapag nakikita po natin na magkakasama ang mga anak ni Bossing Vic Soto together. Sapagkat nakikita natin mga kaparokya na very solid nga po ang samahan ng mga ito. So patunay lang yan mga kaparokya na maayos na pinalaki ng kanilang mga ina ang anak ni Bossing Vic Soto. So dito may kita po natin mga kaparokya ang anak ni Dina Bonnevie na sina Oyo Boy Soto at Danica Soto. Of course, ang Pasig City Mayor Vico Soto ay nandyan din po mga kaparokya at si Paulina Soto. Siyempre, hindi naman din po mawawala ang anak ni Miss Pauline Luna na sina Mochi at si Ali. So, napaka-solid na samahan mga kaparokya ng magkakapatid na Soto. At kitang-kita talaga na very supportive sila sa kaligayahan ng kanilang ama. At kitang-kita dito mga kaparokya na talagang respetado nila ang asawa nitong si Miss Pauline Luna Soto. Yan ang patunay mga kaparokya na kapag pinalaki ka ng maayos ay maiintindihan mo ang mga bagay-bagay tulad ng mga anak nga po ni Bossing Vic Soto. Of course mga kaparokya, yung pamilya nga po ng Eat Bulaga ay kompleto. So makikita nyo rin po dito sa screen ang Eat Bulaga family. Nandito din po si Miss Jennifer, ang director na si Pucci Rivera. Of course, yung mga host tulad ni Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Balestero, si Atasha Mulak, na makikita nyo rin po dito. And of course, dito hindi lang po natin nakita si Miss Miles Ocampo. So nandito din po si Arjo Ataide, ang asawa ni Maine Mendoza, and of course si Judy Ann
Santos. So grabe ang bonding at napaka-solid din talaga ng samahan ng pamilya ng Eat Bulaga. So yan po pala ang naging dahilan kung bakit hindi nga po live ang episode ng Eat Bulaga. So kahapon nga po nagtataka po tayo mga kaparokya kung bakit pre-recorded ang episode ng panangaliang programa ng Iconic Trio. Kaya napatanong tayo kung may nangyari ba or ano bang event. And now mga kaparokya, nasagot na nga po ang tanong natin. Of course, magpapasalamat din po tayo sa mga sumagot sa ating katanungan. So makikita po dito sa screen na to mga kaparokya ang mga nag-comment sa ating tanong. Maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So magawi tayo sa ratings na nakalap natin. So ito po ay araw ng Lunes, January 12. So dito makita po natin mga kaparokya, of course, ang number 1 dito ay ang 24 oras. Sa ngayon ay number 1 na po lagi yan mga kaparokya sapagkat lumipat na nga po ang Batang Quiapo sa All TV at nawala na nga po yan sa TV5 dahilan kung bakit makikita po natin na laging numero 1 ang 24 oras. Siyempre mga kaparokya, napaka-importante ng balita dahilan kung bakit talagang pinapanood ang news program ng GMA Network. So dito makikita natin mga kaparokya, ang Showtime po ay may 4.7% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.4%. So dito nasa pang-8 at pang-9 ang Eat Showtime samantalang ang Eat Bulaga ay nasa pang-10 hanggang pang-12. So kung titingnan natin mga kaparokya, naka-indicate dito ang mga TV stations. Tulad nga po sa Showtime, ang A to Z or TV Kapamilya Channel at GMA Network. Samantalang sa Eat Bulaga naman po ay yung RPTV at ang TV5. So ang pagitan ng ratings nila mga kaparokya ay 1.3% lamang. So yun nga po mga kaparokya, sa dami ng TV stations ng Eat Showtime, tanging 1% lamang po ang inilalamang nito sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. So assuming mga kaparokya na ang ratings nga po ng A to Z ay 0.4%, pwede pa nga pong mas mataas dyan mga kaparokya. Yung All TV ay 0.3%, ang Kapamilya Channel ay 0.1% at ang GMA Network ay 3.8%. So 3.8% para po sa GMA Network. So assuming lamang po yan mga kaparokya sapagkat wala naman pong naka-indicate na number of or percentage ng bawat TV station dito. Samantalang sa Eat Bulaga, yung RPTV, sabihin na natin meron po silang 0.2% at ang TV5 ay may 3.2%. So dito mga kaparokya, nasa line of 3% pa rin po ang TV5 which is consistent ito para sa pananghaliang programa ng Iconic Trio at sa TV network ng mga kapatid. So dito mga kaparokya, assuming na ang pagitan ng dalawang main TV network ng dalawang noontime shows ay 0.6% sapagkat ang GMA may 3.8% at ang TV5 ay may 3.2%. So yun nga po mga kaparokya, dikit lang po yan. And I think mga kaparokya, para sa akin, in order for them, yung TV5 mga kaparokya, to be able to defeat or to beat GMA Network when it comes sa TV ratings is to widen their reach at palakasin din po nila ang kanilang signal. Once na mapalakas nila mga kaparokya ang signal nila at mapalawak nila ang coverage or yung naaabot ng TV stations nila, malamang sa malamang ay may possibility na matalo nito ang GMA Network
when it comes sa TV ratings. Eat Bulaga is Eat Bulaga. Quality na po yan mga kaparokya. At nakikita natin dito mga kaparokya na kahit hindi kumpleto ang mga host ay nandun pa rin po ang saya at talagang pinapanood pa rin po ang Eat Bulaga. Unlike kapag wala nga po si Vice Ganda sa It's Showtime, ramdam na ramdam. Parang kulang ang pananghaliang programa ng ABS-CBN at ng TV5. Iba po kasi mga kaparokya ang presensya na meron si Vice Ganda. Iba po ang karisma na meron si Vice Ganda. At talaga namang malaking bagay ang isang Vice Ganda sa It's Showtime. Kaya kapag nawala si Vice Ganda sa It's Showtime ay parang malungkot nga po ang noontime show ng mga madlang people. Unlike sa Eat Bulaga mga kaparokya, kahit hindi present si Bossing Vic Soto, kahit hindi present si Joey De Leon, even si Jose or yung Jowa Pao, ay maganda pa rin pong panoorin ang Eat Bulaga because of their segment. Segment po talaga ang nagdadala sa isang pananghaliang programa tulad niya po ng It's Showtime at Eat Bulaga. Though maganda naman po ang segment ng It's Showtime. Ito nga po yung Laro-Laro Pick at Tawag ng Tanghalan. Pero aminin man natin o hindi, may ilang viewers na rin po ang nagsasawa sa Tawag ng Tanghalan. Kaya nga po, pag nagkakandak po tayo ng online viewership ay hindi na nga po ganun kataas ang views na nakukuha ng Eat Showtime. Sa kanilang main YouTube channel to mga kaparokya. Unlike sa Eat Bulaga, kahit anong segment ay mataas po ang views na nakukuha. So yun nga po mga kaparokya, sana ay palawakin at palakasin ang signal ng TV5 nang sa gayon ay may karapatan silang talunin ang TV network ng mga kapuso. Yan lang naman po ang nakikita natin dahilan kung bakit hindi po maungusan ng Eat Bulaga ang It's Showtime when it comes sa TV ratings. But 1% for me, bad po yun or masama nga po yun para sa It's Showtime, para sa GMA Network. Dahil sa lawak ng naaabot at sabihin natin mga kaparokya na mayaman at number one na TV stations dito sa bansa, tanging 1% lamang po ang nilalamang ng It's Showtime sa Eat Bulaga. Partida pa yan mga kaparokya. 4 TV stations pa meron ang It's Showtime kesa sa 2 TV station ng Eat Bulaga. Nakakapagtaka mga kaparokya sa lawak nga po na meron ang GMA ay 3% lamang po ang ratings para sa It's Showtime or ang It's Showtime ay 3% lamang po para sa GMA Network. Samantalang ang Eat Bulaga para sa TV5 ay consistent na 3%. Kaya talagang malaking bagay mga kaparokya ang palawakin at palakasin ang signal. Kumbaga, limited lang po talaga ang reach ng TV5 unlike sa GMA Network ay malawak po talaga at malakas po talaga ang signal kahit sa mga liblib na lugar. So yun po mga kaparokya dito sa TV ratings na nakalap natin nitong nagdaang Lunes, January 12 ay lamang po ng 1.3% ang It's Showtime sa Eat Bulaga. Pero para sa akin mga kaparokya, sa aking sariling pananaw to, wagi po dito ang Eat Bulaga. Kanya-kanya naman po tayo ng pananaw. Pero para sa akin, lalo na sa lawak na meron ng GMA, ay hindi po maganda ito para sa It's Showtime. So kayo mga parokya, anong pananaw nyo regarding nga po dito? So paki-comment naman po ang reaction or ang opinion nyo patungkol nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya, magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.